Lunod ang ating mundo sa mga salita. Sa Maynila pa lang, sandamakmak na mga kataga ang makikita. Mula sa mga billboards, street signs, mga placards sa jeep, dyaryo, magazine, at kahit nga sa mga cellphone at mga tablets natin, lahat tad-tad ng pinagsama-samang mga letra para bumuo ng mga kataga. At aminin natin, sisiw sa mga Pinoy ang bigyang kahulugan ang mga pinagkabit-kabit na mga letrang ito. Abay, halos 98% ng mga Pinoy ang maituturing daw na literate o yung marunong magsulat at magbasa. Pero teka, bakit sa kabila ng sinasabing mataas na literacy rate sa bansa, nananatiling hindi raw palabasa ang Pinoy? Pero ang tanong, ano naman ngayon kung hindi tayo palabasa? Kung titignan mo yung mga ibang bansa na mas maraming nagbabasa, mas nakakaangat sila. Alam mo, sabi nila, kaakibat daw ng pag-unlad ng isang bayan ang pagtaas ng level ng interest ng mga mamamayan nito sa pagbabasa. Kaya ang tanong ngayon, kaya nga ba nating makalikha ng isang nasyon ng mga mambabasa? Nako mga kapatid, magpapatuloy pa rin bukas ang matinding init na nararanasan ng bansa. Numero 1 pa rin sa init. Basa rito. Basa ron. Ito na ang araw-araw na eksena ko dito sa aming newsroom. Ang magbasa ng magbasa sa harap at likod ng kamera. Bilang isang mamahayag, bahagi na ng trabaho ko ang busisiin ang mga impormasyon sa aking ibabalita. Call of duty, ika nga. At paniguradong marami rin sa inyo ang nasa ganitong sitwasyon. Magbabasa dahil tawag ng propesyon o di kaya na may utos ni Prof. Pero kung hindi naman obligadong magbasa sa trabaho o kaya sa eskwela, eto ngayon ang magandang tanong. Ang Pinoy nga ba, nagbabasa pa rin ba? Kung tutuusin, nasa 80% naman daw ng mga Pinoy ang nagbabasa ng mga libro. Ayon yan sa 2012 survey ng National Book Development Board o NBDB. There seems to have been a decline, right? So, a few years back, it was 94%, 92%, and then 88%. And then from that 88%, I think 80% read books. So I would say yes, we are readers, but what we have to do is arrest somewhat that decline. At eto pa mga kapatid, lumalabas na 16% lang ng mga Pinoy ang nagbabasa para malibang o yung hindi utos sa eskwelahan. There are many reasons, no? One perhaps is because we are a poor country, right? Our people are forced to spend on other things that are to live, right? The very basic needs of people. So perhaps reading materials might not be a priority. O siya, mas matimbang pa rin talaga ang likaw ng bituka kaysa sa utak. Pero, paano nga ba tayo humantong sa ganito? Gayong ang kasaysayan na ang nagsasabi, mula pa noong unang panahon, marunong nang magbasa at magsulat ang ating mga ninuno. Ngayon, pag tinignan mo yung mga artifacts natin sa mga museo, may system of writing na tayo. Napakadaling patunayan yan. At kung may system of writing, meron tayong kultura ng pagbabasa. Halos lahat ay marunong magbasa. Binanggit pa nga doon, pati daw mga babae, kukunti lang yung hindi marunong. Noong panahong kolonyal, hindi talaga binigyang pansin ang edukasyon. Kasi ang pagbabasa, pagsusulat, kakibat yan ng edukasyon. Kapag pinalakas mong edukasyon, maraming mag-iisip. Mas mahirap para sa isang kolonyal na pamahalaan na pamunuan ito. So hindi talaga nila sinuportahan, itinaguyod ang edukasyon. Siguro ganun din yung pagbabasa. Pero sa paglipas ng panahon, umusbong ang bagong klase ng mga Pinoy, ang mga ilustrado. Noong late 19th century, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga Filipino, ang mga mestizo na makapag-aral at sa pag-aaral, magbabasa sila, no? At sila ay magsusulat din. Kabilang na sa mga ilustradong ito ang ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal.
na ginamit na kasangkapan ang mga salita laban sa mga Kastila sa pamamagitan ng kanyang mga akda gaya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Pero dahil panay daw ang pailalim na birada ni Pepe sa mga praile, ay agad pinagbawal ng mga ito ang pagbabasa sa anumang akda ni Rizal. Kopya niya yung Noli ni Rizal, 2,000 lang na-publish, ilan lang doon yung nakarating sa Pilipinas at pinagsasamsam pa ng mga Kastila dahil tinutulig sa sila rito. So pinakumpiska nila. So ilan lang talaga yung kopya na kumaga na i-distribute sa mga tao. May pagka-forbidden love naman pala talaga ang relasyon ni Juan sa pagbabasa. Katunayan, naging pribileyo lang daw ito ng mga mayayaman at nakaririwasa sa buhay. Ilan lang talaga yung nagkaroon ng exposure sa pagbabasa. Yung syempre, yung mga well-off, yung may, kasi mahal ang libro, no? Ibang-iba naman ang trend nang pumasok na ang mga kano. Mas nabigyang pansin daw ang edukasyon. Patunay rito ang pagdami ng supply ng mga libro at pagpapatayo ng mga pampublikong paaralan. Pero gayon pa man, marami pa ring Pinoy ang di nakapag-aral dahil sa kahirapan. Pero isa sa mga iniidolo kong manunulat, nagawang baliin ang kulturang yan. Walang iba kundi ang national artist na si F. Shunil Jose o Manong Frankie para sa akin at sa maraming henerasyon ng mga batang manunulat. I was very fortunate that I had a mother who was educated enough to know the value of books. She went out of her way to borrow books in town for me. Sariling sikap pa raw noon si Manong Frankie para lang makapagbasa. I think I told you how poor we were. There were times na wala kaming petrolyo yung at saka yung the lamp. Ako mismong gumawa. Yung bote ng pamada. Binutasan ko yun. Tapos yung lata ng sardinas, gumawa ko ng ganon. Tapos yun na. Many of the houses did not have electric. Only the very rich. Mula sa pambalot ng tinapa, nakapagsulat na ng higit 30 libro si F. Shunil Jose. At ng kanyang mga likha, naisalin lang naman sa 28 lengguwahe. At isa sa mga pakay ngayon ng isa sa mga pinakatinitingalang alagad ng sining sa ating bansa ay hindi lang simpleng makapagbenta ng mga mababasa. Patunay dito ang bookstore ni Manong, ang Solidaridad sa Ermita, Maynila. Itong bookshop, Manong, nung sinimulan ba to, ano ba yung vision mo para sa bookshop? When I started this, including the art gallery, my purpose was to give our culture a sense of Filipino-ness, to give our art a Filipino face and an Asian face. Sa kabila nito, batid daw ni Manong na hindi pa rin siya binabasa ng karamihan sa mga kababayan natin. Kung tutusin mo lang, I have more readers in Russia than here. What is important naman, and what gives me pleasure, is not so much that alam ko that I've not read, but that those that have read me, I think I have had an impact on them. Kahit nakukunti sila. Tanggap ni Manong Frankie na hindi patok sa masa ang kanyang mga sinusulat. Do not expect the masa to read the classics. At dito nga sa bansa ngayon, sino ba naman ang hindi pa nahumaling sa mga Stupidos Forever? Senadora Miriam. O di kaya naman sa Bakit Di Ka Crush ng Crush Mo ni Ramon Bautista at para sa Broken Hearted ni Marcelo Santos. May interes ang tao. Basta nagbabasa, bigyan natin ng pagkakataon. Problema na nga lang, yung mga akademiko, scholar na nagsasabi na hindi, kailangan ito lang ang binabasa nyo. Hindi mo naman pwedeng sabihin yon, di ba? May freedom of choice. Bagamat ang mahalaga raw ay nagbabasa ang mga Pinoy, may mga hamon rin daw para kay Dr. Totanes, book historian sa Ateneo de Manila University. At a certain point, sana meron ding mga challenges nga na parang, ayun, sanay na sanay ka na magbasa niyan. Baka naman pwede mong iangat. At sa panahon ito ng social media, wala na raw palusot para hindi paganahin ang mata para magbasa. Mas madali na raw kasi ang access sa mga babasahin.
doon na-realize na there is a direct correlation between ownership and usage of these gadgets or even devices like television, no, computers, tablets. If you own one of these, may direct correlation siya to more frequent reading in the home. Dagdag pa ni Direktor Graciela Caiton, nakakatulong pa nga raw ang internet. Dahil sa isang click mo lang, instant info na. It's easier for you to get a hold of these reading materials, whether news articles, diba, or journals, or books. Naging maganda pa yung emergence of technology, mas na-enhance niya yung readership. Sa akin walang problema eh. Whether it's print or electronic or social media nga. Kasi yung social media, nagbabasa pa rin sila. Pero eventually at a certain point, magtatanong yan sa kaibigan niya, uy, ano bang magandang gawin pagka ganito? O, tapos sabi niya, hindi, magbasa ka. Diba? I-google mo. O, tapos babasahin din yan sa Google yon. Kamakailan, nag-trending ang hashtag ng The Book Project Manila sa social media. Konsepto nito ay spread ang love for books. Madali lang naman ang ideya nitong Book Project Manila. Una, pumili ng librong pwedeng ipamigay. Sunod, lagyan ng notes ang libro. Tapos, iwanan mo ito kahit saan. Pwede sa park, coffee shop, library, at kahit pa sa ATM. Basta siguradong may taong makakapulot. Isa na ang local edition coffee shop sa Makati sa madalas na maging exchange point ng mga libro. Book Project Manila and Local Edition have coinciding values, which is trying to reach out to other people and trying to inspire other people, in this case through books and through reading naman. Ang ganda kasi nung premise ng project na kailangan mong ispread yung love for books sa ibang tao. At saka usually kasi, kung pupunta kang bookstore, yung books, ikaw yung pipili, parang ito yung gusto kong title, ito yung gusto kong bilhin. Pero pag randomly mo siya nakita in a public place, parang yung book yung nakahanap sa'yo na, ikaw na yung bago kong owner. Ilang linggo pa lamang mula na mag-participate si Cristel, pero 7 libro na agad ang kanyang naiwan. Meron akong nilagay sa ATM, meron akong nilagay sa shop, meron din akong nilagay sa mall waiting area. As in, iba-iba siya. Parang tinama ko siya kung ano yung book. Kung book siya ni Bob Ong, nilagay ko siya sa isang fast food. Parang random places na hindi mo akalain na, uy, may makikita akong book. Minsan na rin naging viral sa social media ang susunod nating bida. Siya ang binansagang The Boy Who Cried Books. Siya, si Justin De Castro. Ang style niya, mag-iikot sa mga sulok ng Maynila at magbebenta ng segunda manong libro. Ang kita niya mula rito, gagamitin daw niya sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Natigil kasi siya sa pag-aaral ng political science sa UST. One thing lagi ko sinasabi, yung value of education and value of literature. Lagi kong sinasabi sa tao, I do talks kasi na lagi akong inibita na yung ibang bata na nasa school nagiinom. So, sad fact lang sa human behavior when it comes to education, hindi nila pinapahalagahan. Marami rin daw natutunan si Justin sa kanyang pagtitinda na hindi na ituro ni Ma'am at ni Sir. Lagi kong sinasabi, I may have lost yung university, but I gain a universe. Hindi ko nire-regret yung kahit ano. Kasi ang dami ko natutunan eh. I hang out with yung street kids, kahit mga addict, rich people, even celebrities sometimes. Marami ka matututunan sa kanila eh. Iba-ibang lessons. Saan kaya galing ang bundok ni Maria Makiling? Pero ang pagpapalawig ng interes ng mga Pinoy sa pagbabasa ng libro, nahuhubog at nagsisimula sa pagkabata. Meron po kaming policy dito na no read, no move. So hindi na po sila naiiwan sa grade level. Kumbaga, lagi po silang promoted. Ang assessment ko po sa kanila is nadagdagan po yung level ng comprehension po ng mga bata. Dito sa paaralang elementarya ng Kasili sa Barangay San Rafael Rodriguez, Rizal, maraming bata. Pinoproblema dati ang pagbabasa. Unang-una, hirap daw sila dahil hindi naman sila magabayang maigi ng kanilang mga magulang.
Pangalawa, parang wala naman daw talagang interes sa pagbabasa ang mga estudyante. Ang mga ganitong kaliblib na komunidad gaya ng Kasili, kadalasan talagang hirap maabutan ng mga pangunahing serbisyo. Aba, biyahe pa lang, sunog ka na. Pwedeng abutin ng 1.5 oras ang lakaran sa malubak na daanan. Samahan pa sa literal na pagtawid sa 6 na ilog. Pero baliwala lahat yan kay Ray Buffy. Dati nang dinaraya ni Ray ang Kasili kasama ang kanyang grupo sa The Storytelling Project o TSP. Layo ng grupo, magkaroon ng reading habits ang mga bata at may pakitang nakakaaliw ang magbasa. Hoy! Ba? Uy, lalaki na! Grabe! Ang The Storytelling Project, ang gusto namin ay mabuo yung love for reading and learning ng mga bata. Ayaw namin na makita nila yung pagbabasa bilang isang academic activity. Naglalaan si Ray ng 1.5 oras sa loob ng 21 araw para turuang magbasa ang mga bata. Ay malugod niyang tinatanggap. Sa mga kwentong patok at nakaka-relate sa mga bata ang madalas binabasa ni Ray. Meron siyang Sa ganitong paraan, mas madali nila itong maintindihan at ma-enjoy. pag nabuo yung reading habit, tataas yung kanilang critical thinking skills. Tataas yung kanilang imahinasyon, tataas yung kanilang level ng pag-iisip, at tumataas yung kanilang self-esteem and confidence. Saan kaya galing ang bundok ni Maria Makiling? Kaya naman pagdating sa klase, laking ginhawa na raw ni Teacher Sara. Bukod sa hindi na raw pala absent, aktibo na ang mga bata sa klase. Meron po kaming policy dito na no read, no move. So hindi na po sila naiiwan sa grade level. Kumbaga, lagi po silang promoted. Ang assessment ko po sa kanila is nadagdagan po yung level ng comprehension po ng mga bata. Pero ang mahalaga sa ngayon ay marunong at mabilis na silang magbasa. Madali na lang po magbasa kasi po marunong na po kami. Salamat po na At syempre, pabor din dito para sa nanay ni Kenneth na si Hilma. Hindi na raw kasi niya kailangang suwayin ang anak pag masyado ng babad sa paglalaro. Nung tinuruan na si Sir, pagdating niya, bubuknatin niya agad yung aklat. Bakit ang mochon? Ito ba? Aminado si Ray, mas mainam daw kung aabot sila sa susunod na bahagi ng programa, gaya ng Create. Dito, magtatayo na sila ng mga silid-aklatan. Front and back. Ikatlong bahagi, ang Share. Tatap din kami ng mga selected grades 5 and grade 6. So itong mga to, tinatawag namin ng mga little helper para tulungan yung mga bata sa storytelling. And pagkatapos ng session, so itong mga batang to, gusto namin makapagsulat ng sarili nilang kwento. Bukod sa Kasili, iba pang barangay sa mga kabundukan ng Rizal, nakapaghahatid na rin ng dulong sa Mountain Province, Pangasinan at Sierra Madre ang TSP. Dati, hirap na hirap ako sa eskwelahan, na hirap akong makaintindi ng mga binabasa. Ayoko maranasan ng mga bata ngayon yung naranasan ko dati. Kung gusto natin na umunlad ang Pilipinas, dapat magtulong-tulungan tayo. Walang imposible, walang mahirap sa taong gustong tumulong. Alam mo, sabi ni Ray, ang kailangan mo lang gawin, magsimula. At para mas mapaigting at mapataas ang antas ng pagbabasa kahit saan mang komunidad sa bansa, kailangan ng mapermanenteng silid-aklatan. Mga lakal sa gabi, estudyante sa umaga. Sa ganito umiikot ang araw ng 14 anyos na si Laika. Kwento pa niya, dati raw kung wala siya sa tambakan ng basura, nasakali siya at nakikipaglaro sa mga katropa. Pero ngayon, may iba na raw pinagkakaabalahan si Laika dito sa nag-iisang library sa Tondo. Pagkatapos ko pumasok, kakain muna kami tapos
alis kayo sa mga ngalakas, uwi kami. Pag hinahanap ako ni Papa, nagpapano ako, alis na ako. Pag wala po si Papa, nandito ako. Binabasa ko yung mga Cinderella, tapos yung mga cartoons na ano, yung mga Snow White, ganyan. Mga parang fairy tale na ano. Talagang cartoons na pinapanood ko. So ngayon, magbabasa tayo ng kwento. Tingin lahat sa akin, ha? Naabutan daw ni Remy Cabello noon na wala pang library ang Child Dreamers Community Daycare Center sa Barangay Aroma sa Tondo. Ay, wala po talaga kaming books during that time. Wala kaming books. Ano yung basic na mga challenges na hinaharap niya bilang ikaw, nag-iisang teacher sa daycare center? Dito sa amin, marami talaga kaming mga pinakauna po, yung reading namin sa mga bata at saka yung kung sana meron kaming isang net na kung saan makapunta ang mga bata at magkakaroon sila ng awareness. Kamakailan lang, ang kanyang mga estudyante sa daycare, naranasan na ang kakaibang sayang dulot ng paghawak at pagbasa ng mga aklat. So nagkaroon po kami ng maraming libro at maraming laruan kung saan ang mga bata po ay naiingganyong magbasa dahil for the very first time po nila makita sa kanilang mga matang iba't ibang klase ng libro na minsan hindi po nakikita sa aming komunidad, pati mga laruan. Ang mga librong ito, handog sa kanila ni Quintin Pastrana at ng kanyang grupo, ang Library Renewal Partnership. Naging adhikain to ni Pastrana dahil para sa kanya, mas napapaunlad ang matalinong pag-iisip ng isang tao sa tulong ng pagbabasa. Binabalik namin yung parang bayanihan spirit na kung saan tumutulong ang mga volunteers sa pagpatakbo ng library. Isa sa mga aklatang natulungan ng LRP ay ang Arsenio Lacson Public Library sa Santa Ana, Manila. Taong 2010 nang makipagtandem ang grupo ni Pastrana sa public library na ito. Bukod sa mga aklatan na nasa loob ng eskwelahan, ito lang daw ang nag-iisang pampublikong reading center sa buong Santa Ana. Itong Joy Kiddie Center Library naman sa Intramuros, ang pinakabagong reading at learning center na tinulungan ng LRP. Tulad ng sa Tondo at Santa Ana, one and only lang din ang reading center na ito at ang magandang balita, bukas rin ito sa publiko. Kaya naman pati mga taga-Karatig Barangay, dumadalaw rin. Pero kung tutuusin, hindi naman raw dapat pinoproblema ang kakulangan ng mga library sa Pilipinas. Ayon sa Republic Act 7743, bawat distrito, lungsod, bayan at barangay sa bansa dapat may sariling aklatan. Yun nga lang, expected na ang problema, pondo. Marami nang sumubok. Pero yun na nga, kasi halimbawa itong National Book Development Board, pag tinignan mo yung batas niyan, may naka-indicate doon saan manggagaling yung pera. Okay? Ito kasing batas na ito, wala. Ang ending mga kapatid, ito, sa 42,000 barangay meron dito sa Pilipinas, 600 lang ang merong mga public libraries. At ito ang mas masaklap. Sa 229 na mga congressional districts dito sa buong Pilipinas, alam niyo ba kung ilan lang ang may pampublikong silid-aklatan? 4. Aray ko, be. Kaya ang mga gaya ni Quintin, patuloy sa pagsusumikap na maisaayos ang mga silid-aklatan sa bansa. Lalo pat marami naman daw ang talagang mahilig magbasa. Sadyang may kakulangan lang sa mga babasahin at pasilidad. Sa katunayan nga, pang-4 pa raw ang pinasalisa ng mga bansang mahilig magbasa at ayon yan sa Global Leadership Survey.
yung Philippines is number 4 in the readership list. Mas angat pa tayo kaysa sa Estados Unidos. And because we have a hunger for stories. Kaya problema lang, ano ba yung kalidad ng local government to bring the stories to them? So doon kami pumapasok. Ang mga bookstores at mga library daw ay mga huling sinyales sa kahit papano nag-iisip pa rin ang mga tao. Pero paano kung sa isang bansang milyong-milyon ang populasyon, ikakarampot lang ang mga silid-aklatan? Alam mo, sa totoo lang, kayang-kaya naman ang gawin nating isang bansa ng palabasa ang Pilipinas. Kung tutuusin, meron man talaga tayong interes sa pagbabasa. Ang kailangan lang talaga, ihubugin ito mula sa pagkabata sa ating mga tahanan at bigyan ng sapat na suporta ng mga guro, eskwelahan at syempre, mga pinuno ng bansa. Sabi nga ni Rizal sa Noli Me Tangere, sa pamamagitan ni Piloso Potasio, hindi ko inilalaan sa ating mga kapanahon ang aking sinusulat, kundi sa ibang panahong darating. Ang henerasyon na makakaalam sa kahulugan ng mga titik na ito ay pawang matatalino. Mauunawaan nila ang ibig kong ipaalam. Iyan ang sinabi ni Rizal sa Noli. Ang tanong ngayon, kasama ka ba sa henerasyon na tinutukoy ni Rizal? Mga kapatid, ako po si Lord De Vera at magandang gabi.